Okay, magandang araw sa inyong lahat mga katrending. Ngayon balikan natin ang hula ni BP Sara Duterte noong 2024 at ngayon ay unti-unting nangyayari sa panahon ngayon. Pero believe talaga ako kay BP Sara Duterte. Lumalaban talaga siya, basta alam niya siya ay nasa tama. Huwag na nating patagalin pa. Ito po ay hula ni Madam Wendra Portuno. Ang dami niyang mga plano pero ang dami rin niyang mga invader. Stress siya, stress na stress. Kaya parang feeling niya gusto niya kumawala sa earth at pumunta sa ibang lugar. Si Sara Duterte po ay may sarili siyang paninindigan. Pag alam niyang mali siya din, pwede siyang umurong. At unti-unti niyang ikukorek yung pagkakamali niya na walang nagno-notice. Pero pag si Sara po ay ang tingin niya ay, ops, ito ang tama ito ang tama. Well, hindi po natin siya pwedeng diktahan. Diretso siyang gagalaw at gagawin niya ang alam niyang tama. Alam mo niyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon, kahit anong harang mo, papunta siya doon. Sometimes ayaw na niya. Sometimes gusto na niyang sumuko. Meron lang gusto siyang patunayan sa sarili niya. Ang daming mga basher po yan, basher about finances lagi ang walang may pupula sa kanya sa kanyang kandidatura, sa kanyang pamamaraan, kundi sa pera lang lagi siyang pupunahin. Magandang umaga mga kaibigan, magandang umaga Pilipinas. Kaya again and again, ako po'y magbabasa at makikichika sa ating mga bituing nagniningning. Ngayon po, ang mapalad na aking babasahan ay si Sara Semerman Duterte. Ayan po. Nandito po. Ito po, again, ito'y katuwaan lamang. Wala po sanang pikunan. Basta makinig at sana po ay matuwa. Ayan. Sara Duterte alias Sara Duterte. Ito na po tayo. At ito naman po ang kanyang mga plano. Ang plano niya actually is maganda naman. Kaya lang alam mo yung nobody is perfect about the plan. Maaring ang plano niya ay hindi maganda naman sa mga constituent niyang iba. Especially sa kanya kasi maganda yung intention niya. Pero hindi nga we cannot please anybody. So, ang dami po niyang mga, ang dami niyang dapat paliwanagan, ang dami niyang dapat i-explain. Tapos, yung mga tao, nandun lang, napaka ng buhay niya. Hindi niya alam kung saan tama ang mali ang ginagawa niya kasi ang daming pumupuna, ang daming gusto siyang pasukuin or ang daming ipabukas sa kanyang bibig na mali ang kanyang mga ginagawa. Pero Sara Duterte is Sara Duterte. Ang ibig sabihin nga from the name Sara is tough, matapang, survivor. Sara Duterte born to be a person with a golden spoon sa mouth niya. So hindi natin siya po pwedeng i-command ng kung ano ang gusto natin. Sara have his own way, her own way, kung paano patatakbuhin at isi-share ang kanyang galing sa mga tao. Yun ang hindi nakita ng mga tao kasi mabait, masunurin sa mga tao, pero nag-iisip. Kaya pag alam niyang ops, hindi ito para sa ikabubuti ng paligid. Hindi ako makasara, binabasa ko lang yung Duterte. Ay nako, napakaraming tao ang naghahangad na ang kanyang kasayahan. Ito masaya po siya at saka open siya sa lahat ng bagay. Maging open din siya sa feelings. Ay naghahangad sila na tarangkahan. Ibig sabihin tarangkahan ops, hanggang dyan lang ang iyong saya. Hindi ka po pwedeng mas sumaya pa. Hindi ka po pwedeng mas maging matayog pa ang pangarap mo. Kung vice president ka ngayon, ops, dyan ka lang. Hindi ka namin papayagang mas umangat pa. Pero alam mo nyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon, kahit anong harang mo, papunta siya doon. Ayan.
Marami ang humahanga sa kanya sa ibang bayan, ibang bansa po ito. Marami ang humahanga pero ayaw naman siyang hayaan ng mga tao na maging popular. Hindi ko alam kung sino yung mga tao niya pero dalawang tao po yan. But still, matigas nga ang ulo ng ating Vice President. Ang kanyang katigasan ng ulo ay nagre-react sa kanyang personalidad. Hindi, lalaban siya kasi alam niya na tama ang mga naging desisyon niya. Kung meron mang mali, talagang aaminin niya. Ganon ang kanyang karakter. Ang galing ha. Hindi ako pero she is born to be a politician. Even she don't want. Siya ay talagang isang politiko kahit ayaw niya. At ang kanyang kapalaran ay mas yayabong pa. Hahawak din siya ng isang posisyon sa isang, if ever hindi siya magiging presidente o hindi siya magpipresidente o hindi siya pupunta sa politika, darating ang times na hahawak siya ng malaking posisyon kung sakaling papasok siya sa kumpanya. Kung sakali namang magkakaroon siya ng isang negosyo, magiging top siya. So talagang yun ang kapalaran ng ating Vice President. So wow, your father is really a survivor. May mga pagdadaanan siyang karamdaman at kinakailangan lang talagang para siyang may power alam mo yun, makainom lang ng water parang mabubuhay ulit, parang gano'n. Ganyan si Duterte, para siyang may something sa katawan na to kasi powerful. Siguro mga anting or I don't know kung naniniwala kayo or something na nakakapagpalakas ng kanyang katawan na kahit hina na talagang lalakas pa rin. Ayan. Wow! Para po sa lahat, hindi naman talaga perfecto ang mga tao, di ba? Pero nasa linya po niya talaga ang mamuno. So, again, hindi po ako Duterte, Sara, na supporter. Ako po ay nagbabasa lang ng tarot. Ang binabasa po, napansin nyo naman, kitang-kita dyan, nakaganon. So, matayog ang pangarap at matayog ang tala. Hindi lang pangarap ang kanyang pagkatao, ang kanyang siya. Ang future niya ay matayog. So, it's up to the people. At it's up to Duterte, to Ma'am Sara Duterte. O, di po ba? Ayan. Sa kanya, pero yun ang kanyang kapalaran. Marami siyang what if, pero dahil nga matapang ang dugo niya, dahil nga survivor siya, parang sige na nga, follow the water, diba, ganun, sumunod na lang. Pero si Sara Duterte, siya yung tipo ng presidente na tinitimbang din niya ang mga bagay-bagay. Vice President na, siya ang Vice President na tinitimbang din niya ang mga bagay-bagay. At sabi ko nga sa inyo, alam niyang umupo pag alam niyang mali ang kanyang ginagawa. At alam niyang i-correct. Pero kapag tama siya, sasaludo, may espada siya. I will fight for it. Ang justice, pagsasamahin ko, pag-aaralan ko, pero patutunayan kung tama ang mga ginagawa ko. Hala, ang daming mga basher po yan, about finances lagi ang walang may pupula sa kanya sa kanyang kandidatura, sa kanyang pamamaraan, kundi sa pera lang lagi siyang pupunahin. So, she better think twice pagdating sa finances, pagdating sa paggagawa ng mga proyekto, kasi talagang dun siya titirahin sa mga financial stability ng proyektong gagawin niya. At kinakailangan naka-recorded lahat yan. Kailangan black and white, naka-written para anytime pwede, ito yung aking project, ito finances, walang labis, walang kulang, kasi dun lang talaga siya pupunahin ng lahat ng mga basher niya, good or bad basher. Meron siya ngayong kinasasangkutan na napakalakas na intriga, napakalaking intriga.
Ito ay about, may kinalaman din dito ang mga kasama niya sa paligid. So, mag-watch out siya. Maaring siya hindi ganon, pero nasa paligid niya ang nagkakamali. Although, pagkakamali na wala kasi tayong perfectong panahon, pagkakataon pagdating sa politika. Lahat ay laging sisilipin. Maliit lang na pagkakamali, palalakahin yan. Kaya, well, good to say, kawawa rin ang mga politician natin. So, eto, kinakailangan mong pag-aralan ang lahat ng galaw ng iyong mga nasa paligid. Baka ikaw ang maipit. So, sorry to say, tapos na po ang atin about Sara Duterte, Vice President. Ma'am Sara Duterte. Hindi, again and again, it's just a for entertainment use. So, yung mga anti-Sara, wag naman po ako i-bash. I just reading. Yung mga makasara, well, good and club. Thank you, thank you, thank you. Again, kinakailangan talaga po pag ganito, maganda ang morning, isabay ang positive outlook sa buhay. Thank you. Subscribe, then like, then follow sa aming Reels at sa YouTube. Sa YouTube, Windras Fortune. Pagdating naman po sa Reels, again. Bye-bye!